review. Re-review namin ngayon Civil War, Captain America Civil War and X-Men Apocalypse. Okay, time starts now. Maganda. Captain America Civil War, sa masasabi ko is, kung ikukumpara siya sa recent DC movie na Batman vs Superman, mas maganda siya doon. Parang siyang Iron Man versus Captain America, done right, bitches. That's how you do it, Zack Snyder. That's how you do it, Zack Snyder. Nandun si Spider-Man, well, best thing that ever happened this 2016. Wow! Yes, Marvel retook Spider-Man. Okay, next. Fight scenes at its finest. Yes. Yes! So much fight scenes. Love the fight scenes. Ano ko lang, appreciate ko lang yung muscles ni Captain America, no? The muscle scenes. Tons of secrets revealed. Ang daming secret na ni-reveal na build up galing sa previous Marvel movies, which is Iron Man 3, Captain America, Winter Soldier. At tapos, last one advantage ng movie is, or kung nagandahan man ako, isa nagandahan ako ay yung Vision, Scarlet Witch tension. You can feel the what? romance? I don't know. Parang Sexual tension. Yes. May sila eh. May Sparks. May magic, tsaka electricity. Oh, wow. Ano lang, minor plot holes lang para sa Captain America Civil War is Hawkeye all of a sudden. Bakit nandun bigla si Hawkeye? Hindi ko alam. di ba nag-retire nga siya? Nag-retire siya, Sa last tapos movie. hindi ko alam Baka na-miss niya yung isa't isa. Siguro, hindi eh. I miss you, bro. I miss you, bro! Let's start a war. Yeah. Hawkeye, sama mo. Gotcha, fam. Ganun. Gotcha, Oh, fam. yeah. Say no more, fam. Gotcha. Nag-ask lang ng favor si Captain America, so sobrang big ni Captain America na kailangan bumalik yung Big. mga taong nag-retire. Sobrang big literally. Yep. Big talaga. Dick. While Ant-Man appeared, Joke biglang nandun si Ant-Man. Well, Yes, sinabi naman siguro dun sa Ant-Man na end credit na lalabas nga siya sa Civil War. Tsaka, Di ah. Oo. Di. I got some. Sabi nga ni Sam Wilson eh. Oh. I knew someone nga daw, di ba? Siya pala. Oh. Yun yun. Pero hindi in-explain kung paano siya kinuha nila Hawkeye tsaka nila Sam Wilson. Bigla na lang pinakita na sa van siya natutulog. Di natin Oo alam nga. if he's drugged or kinonvince ba siya o pumayag si Henry Pym kasi galit siya kay Tony Stark. Buti pa si Spider-Man. Ay, hindi, Pangalan hindi, kay- hindi literally kay Tony Stark pero kay Howard Stark. Mabuti pa si Buti Spider-Man. pa si Spider-Man na nakapagpaalam pa doon sa tita niya. Well. Kay Marisa Tomei. Eh, pinagpaalam pa siya ng... Tomei the Bay. At ang ganda ng tita niya. Oo, ganda si Aunt May. Next is appearance of the Super Soldier Serum na ang alam nating lahat is isa lang, which is yung na kay Captain America nga. Biglang meron si Howard Stark na Super Soldier Serum na naging dahilan kung sa pagkamatay niya kasi yun yung mission ni Winter Soldier. Hindi in-explain kung saan galing yun. Don't leave us hanging, Marvel. Kay Zemo, well played. Well played, sir. Like you. Love you. Si Daniel Brühl. Brühl. 9 out of 10. Yes. I think. Yes. Yeah. Yes, 9 out of 10. Story-wise, maganda. Russo Brothers. Malupit kayo, Russos. Love you, bros. Maganda yung So, next up is X-Men Apocalypse Oh na my hindi God. ko pa napapanood. I just watched it yesterday. Tapos yung review nila. Oh, I watched it Sa yesterday. harap ko. Maganda siya. Ay, yung una siya, parang nakaka-confuse. Literally, ako honestly Yung ano na, yung simula niya. Sabi ko doon sa kasama ko, feeling ko Gods of Egypt yung palabas. Kasi nasa Egypt Nasa sila. Egypt nga eh. So it made me so confused. To the extent na gusto ko na lumabas sa sinehan kasi baka mali ako. So, sobrang haba ng intro nila. But then again, yun pala yun. No, yun nga, nag-agree ako, medyo mahaba yung intro. Super. Sobrang haba. Plot basic. Nakita ko na to. Yung X-Men 1, 2, X-Men 2, Last pati Stand. yung cartoons. Oh, nakita na natin to. Wala nang Lahat bago, wala nang bago sa plot na to. Yeah, X-Men. Mga bida. Si Professor Charles, saka si Magneto, bromance pa rin, which is So good. true. Tapos, nagsasawa na ako kay Mystique kasi anim Hindi na siya movie maganda. na. Oo, anim na movie na from dun sa pinakaunang movie na X-Men hanggang dito sa Apocalypse. Nandun siya, nakakasawa na. And dapat hindi yun yung pinagpo-focusan ng character build-up si Mystique kasi nga
may mga bago ng mga mutants, which is dapat doon na sila mag-focus, hindi na kay Mystique. Kay Charles saka kay Magneto, okay lang mag-focus. Normal lang yun kasi leader si Charles ng X-Men, si Magneto kalaban. Normal. Pero si Mystique, wala naman siya dapat doon. Diba, nagaling si Sophie Turner as Jean Grey, medyo, okay lang. Tapos yung isa, si Cyclops, magaling. Nakakatawa si Nightcrawler, si Kurt. Si Nightcrawler, nakakatawa si Kurt. Kurt Wagner. Si Kurt Wagner. Though ang weird ni Beast, nawiweirduhan lang ako sa itsura niya. Para siyang naligo sa glue, tapos gumulong sa fur na color blue. Kasi yung itsura niya parang... hindi siya mukhang Beast. Hindi siya mukhang Beast eh. Tsaka pag naggaganon siya, naglalakad siya gamit yung kamay niya. Parang weird kasi yung puwet niya tapos ganon, di ba? Dapat... Pero crush ko si Nicholas Hoult. Pogi si Nicholas Hoult. So yung weird na itsura ni Beast. So sa tingin ko, dapat ginawa na nilang siya as green screen, parang kay Hulk sa Avengers. Kasi hindi nila ma-utilize yung pagka-Beast. Alam mo kung sino naalala ko sa pagmumukha ni Beast doon? Sino? Sa sa Monsters Incorporated. Si Sally. Si Sally. Oo nga. Ayun, yung mga bida, they're okay. Yung mga punta naman tayo kay Apocalypse saka doon sa Four Horsemen niya. God! They're so underdeveloped. Si Apocalypse pinakita na, yes, dating god ng Egypt, tapos blah, blah, blah. Pero yung Horsemen niya parang kinuha lang niya randomly, tapos wala silang time ma-develop as a team para maging effective villains. Kasi kinuha, ikaw malakas ka, halika dito. Ikaw mutant ka, may pakpakan. Halika dito. So, kinuha lang niya... May makuha lang para, si Magneto may development kasi meron siyang 2 pelikula, First Class tsaka Days of Future Past para ma-develop. Pero naman si Psylocke, si Storm, tsaka si Angel, which is sobrang useless niya na naman, walang time to develop. Wala na si Storm, napaka-useless niya in all fairness. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya, kung ba't siya binayaran na nandun siya. Character na nandun lang. All throughout the movie, nung huli lang siya lumabas, tapos wala siya ibang ginawa kundi mag-react ng facial expressions niya. Puro ganun lang. Ang amazing na niya. Yun lang si Psylocke, parang marketed heavily siya, pero wala siya masyadong ginawa. Parang Quicksilver, masaya. Basta nakakatawa siya in comparison sa mga past X-Men. Pero feeling ko mas maganda pa rin ng Days of Future Past kasi mas deep siya, mas well-explained yung nangyayari. Na-establish sa Days of Future Past, tapos hindi na follow through sa Apocalypse. And another thing, ayun na pala yung fight scene niya. Akala mo yung gitna pa lang siya. Yung pala patapos na siya. Patapos na. So medyo bitin. Parang ang bagal sa simula, tapos okay siya. Tapos biglang sa fight scene, tapos mag-expect ka pa na, meron pa to. Tapos wala na. So kasi sa Civil War, yung pacing niya parang fight scene, usap, fight scene, usap, big fight scene, usap, tapos big fight scene ulit. Exactly. Sa X-Men Apocalypse, usap, fight scene, wala na. So yeah, I give X-Men Apocalypse 3 out of 5 Poe Damerons. Kasi si Poe Dameron ng Star Wars si Apocalypse. Tsaka hindi magandang character design si Apocalypse, nakakatawa siya tingnan. Kamukha siya ni Apocalypse, pumuputi yung mata niya, pero pag may mata siya, ang weird niya tingnan. So anyway, that's our movie review of Civil War and X-Men Days of Future Past. Apocalypse! Kung gusto nyo yung video, like, subscribe, tapos we'll see you around soon.